Araw-araw, pare-pareho ang takbo ng buhay ko. Gigising, papasok sa trabaho, uuwi. Noon, pinili ko to. Pinili ko ang career kaysa sa pag-ibig. Naniniwalang darating din ang tamang oras para sa lahat. Habang abala ko sa pangarap at responsibilidad, hindi ko na napansin na unti-unti nang nauubos ang espasyo para sa sarili kong puso. Lahat ng mga kaibigan ko, may sariling pamilya na, may asawa, may anak. May buhay na hindi na umiikot sa overtime at deadlines. Ako? Renta na. Hawak ang mga desisyong ako rin naman ang pumili. Dito na pumapasok ang bigat. Tama ba yung pinili ko? Makakausad pa kaya ako o huli na ang lahat? Nakaka-pressure isipin, no? Na habang umaangat ang career ko, parang naiwan naman ang pag-ibig na hindi ko piniling unahin. Bakit kaya ngayon ko lang na-realize na nakakapagod na sa trabaho? Buti pa tong mga estudyante na to. Naalala ko tuloy kung paano kong pinili ang study first kaysa magkaroon ng crush. Ngayon, hindi ko maiwasang magtanong kung ano kaya yung pakiramdam kung minsan hindi ako naging masyadong practical. Siguro like, bibilangan mo na sa 30 plus pages kasi alamin ano. Yung nakaraan sa 40 pages. Ang dami nun. Hindi ko nabasa lahat. Guys, alam mo yung question dyan sa likod. Saan dyan? Sa likod. Basta naka-hoodie. Naka-hoodie. Okay. Kayo, sino crush niyo? Secret. Pero meron akong crush syempre. Ikaw, Gia. Ay, wala ako eh. Study first. Baka ikaw po na mabuntis, ha? Mabuntis pa nga. Lord, bigyan mo naman ako ng sign, oh. 나의 두 눈을 감으면 떠오르는 그 눈동자 자꾸 가슴이 시려서 잊혀지길 바랬어 꿈이라면 이제 깨어났으면 제발 조명인 걸까 넌 falling you Gia, it's been so long. 15 taon, parang isang iglap at parang habang buhay din. Gusto kitang tawagin at tanungin. Pero bakit parang hindi ko kaya? Ang daming mga salita ang hindi ko naibigay sa tamang oras. Study first. Kumusta ka na? Masaya ka ba? Naging successful ka na ba tulad ng gusto mo noon? Sigap yun, ah. Bahala na. Oh, Miss De La Cruz. Buti nandito ka na, Miss De La Cruz. Please meet Mr. Lucis. He will be your partner for this project. I hope you two can have a good connection. Okay, nice to meet you. Nice to meet you again, Miss De La Cruz. Okay, let's sit down. Okay. So, are you two gonna talk about the project na ngayon? Kasi I have a meeting and I have to go. Okay. So, you two can do it na, diba? So, maiwanan ko na kayo dito ha. Talk about the project. Hindi ko akalaing makikita ko siya ulit. Hindi ko alam kung dala lang ba to ng kalungkutan ko sa buhay or what. Pero bakit ganon? Bakit parang unti-unti akong nahuhulog sa kanya? Tama po ba to, Lord? At ito na nga, fast forward
5 months after kaming maging partner sa project, umamin siya at niligawan ako. I was hesitant, pero may part sa puso ko na nagsasabing bigyan siya ng chance. He's so nice to me na parang matagal na niyang inaantay na makasama ako. He gave his all to me, kaya naman pinagbigyan ko na si puso. And I said yes. Uy, ba't kayo magkasawang dalawa? Kayo Kami na. Chloe, baka galit ka sa akin na kasi di ba crush mo siya nung college? Ha? Kailan ko sinabi yun? No, hindi mo natatandaan? Sabi mo naka-hoodie? Hindi siya yun. Yung tinutukoy ko, ay yung tinakbuhan ako. Ay, si Alfred? Yun, dalim. Bakit? Ano nangyari sa inyong dalawa? Ganito kasi yun. Lasing ako noon at magulo ang isip. Akala ko may kasama ako sa laban, pero wala. Hindi niya ako pinanagutan. Tumigil ako sa pag-aaral, hindi dahil ayaw ko, kundi dahil kailangan. Kailangan kong magtrabaho, kumita, at maging matatag para sa anak ko. Ayun, yun yung nangyari. Hindi ang lakas mo. Kaya nga, but it's fine. Kaya pala wala ka ng graduation. Oo. O ikaw, kamusta kayo ng asawa mo? Ayun, hiniwalayan ko na. Bakit? Binubugbog ako. Ayun, pinablatter ko na lang. Ganito kasi yung nangyari. Alam nyo, dati, kala ko ang buhay may asawa. Puro saya, pangarap. Pero hindi pala ganun, no? Sa umpisa lang pala yun. Ngayon, paulit-ulit na lang ang mga suntok. Sigaw. Pati yung galit na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Pero alam nyo, isang araw, nagising ako. Pagod na akong mahalin siya. Napagod ako. Napagod akong matakot. Hindi pala. Napagod ako sa takot. Ang lala niya man. Kaya nga, hindi ko na... Nagulat ako din, parang hindi ko na-expect yun. Pero buti na lang pinablatter mo na, no? Kaya, at tapos na-actionan agad. Kaya nga. Eh, kayo ni Elijah ba yun? Oh. Di ba matagal na kayo noon? Kamusta kayo? Naghiwalay na kami? Oo. Ang nangyari kasi, 4th year anniversary namin noon nung nalaman kong niloloko niya ako. Masaya naman kami sa loob ng 4 na taon na yun eh. Akala ko okay na. Akala ko siya na talaga kahit na 1 linggo ko lang siya nakilala nang naging kami. Hindi pala porket mahaba na ang relasyon, wala na mangyayaring masama. Hindi lang isa, pangalawang beses na. Ramdam ko na hindi na lang swerte o pagkakamali iyon eh. oh talaga, pinsan? Hindi ba't nakita ko kayo nakaraan sa condo? Naglalampuan. Pinsan, ganun? Minsan naiisip ko, bakit ako pa ulit-ulit naniwala sa maling tao? So, ayun, ganun ang nangyari. Nag-break na kami. Buti na lang hiniwalayan mo, girl. Ang tindi. Dalawa? Oo, no. cheater. Grabe, Gia. Sa ating lahat, ikaw lang nasa healthy relationship. Sana all. Sabi kasi sa inyo, guys, study first muna. Hindi pala ako nahuli. Hindi lang ako nagmadali. Pinili kong maghintay, hindi dahil takot ako, kundi dahil alam kong may halaga ang sarili ko. Ngayon ko lang naintindihan na hindi mali ang pinili ko. Mas mahirap mag-isa minsan, pero mas masakit piliin ang maling tao dahil lang sa takot na maiwan. Hindi ko minadali ang pagmamahal kasi ayokong magsisi. At sa pagkakataong to, sa unang beses, sigurado ako. Tama lang na hinintay ko ang taong hindi ko kailangang ipaglaban ng respeto, ang pangarap, at ang sarili ko.